In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Maayong buntag kaninyong tanan. Ano na sabihin kini ang inyog nga tuang programa sa TV Apulia.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International, Sir RJ Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa duha nato ka main na YouTube channel sa atong Lay Catholic Apology International Official and RJ Seno II TV. So wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages. RJ Horolan Seno II TV Apulia.Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog. I-play sa nato, sir, ha? Okay, dira. Ang akong pangutana, diri sa Section 2, 2052, naaman ang 10 Commandments. Apil ba diini ang mga Christian? Okay. So, kini nga question si Richel, tricky. Nga naman, gikot niya ang Catechism of the Catholic Church number 2052, kanang giingon din ni Christ nga, if you would enter life, keep the commandments. That refers to ang mindset ni Mr. Bacalares, itong 10 commandments. Kaya ang iyang premise manggod, kini bang 10 commandments apil pa ba gihapon ang Kristiyano? Mo na yung major premise. Ang second question niya, diri sa 2052, kanang giingon nga, if you would enter life, keep the commandments. Mo to'y tawag ining second premise niya. So ang question niya, nagpabilin pa ba gihapon ni? Gidawat pa ba gihapon ni? O yeah. So unsa may imuhang makomentuan ni sir? Pangitaw sa natong document sa Catechism of the Catholic Church 2052. 52. 52. Sa document. Ako na basa. Ako ibasa sir. Sabayi ko sir ha. Teacher, what good deed must I do to have eternal life? The young man who asked this question, Jesus answers first by invoking the necessity to recognize God as the one there is who is good, as the supreme good and source of all good. Then Jesus tells him, if you would enter life, keep the commandments. So, dinhinihawid si Mr. Bacalares keep the commandments. Kaya ang nasa yung una-una, based sa iyahang major premise, naaman ang 10 commandments is sundon pa. So, according to Catechism 2052, so kinahanglan pa natin ng sundon. Sundon nga tawag ining teaching na pagsunod sa 10 commandments. So, unsa may mo makomentuan ni sir? Kay wala ko natuoran. 2052 sir. Ang number dire. Maaman, Catechism CCC. Oh yeah, CCC number 2052. Ako basahon na. Teachers, what good deeds must I do to have eternal life? Yeah. The man who asked this question, Jesus answered first, invoking the necessity to recognize God as one there is who is good. Good. The supreme good and the source of all good. Jesus tell him, if you would enter life, keep the commandments. Yan. Diri ni hawid si Mr. Bacalares, sir. This question, the principle that Dira ni hawid si katong keep the commandments. Kana. Wala man ang paday do you shall not steal. Gi-identify man ni Jesus ang mga kuandere kanang 10 commandments, di ba? Tong moral law. So literal moral law. Pero ang sila manggod pag ingon moral law, wala gyud ang ingon nato nga sa insakto i-insert ang dili tinuod. So ang giwala diri mao ang gitawag nato nga kaning mga
ceremonial law, di ba? Mga ceremonial law, balik ko na to, katubang mga ilang mga halad-halad, pag-ihaw, karnero, tanan-tanan sa patong nga mga para pagtabon sa sala, uban pa. Pero ang kanang wala ko kayo sa drive niya, ang gusto ba niya nga kaning unsa ang iyang puntos diha? Isuksok Wala niya kon sir. sa iyahang ano. Ang puntos niya iyang isuksok ang adlaw nga igpapahulay. Wa bitaw to nga ang point Mo niya naging punto 10 niya. commandments so appeal ang adlaw igpapahulay. Pero ang problema, ang Catechism of the Catholic Church number 21 at 2052, ang quotation nga text nga tuang tan-awon ang reference, St. Matthew chapter 19 verse 16 to 19. Ako ang basahon sir ha. Okay, ang giingon din he, usa ni anak kahigayon may miduol kang Hesus nga nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo o saray maayo ang Dios lamang, tumana ang mga sugo kung buot ka nga musunod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? So dinhi tawag ana nangutana ang maong dato sa mga particular nga mga sugo nga kung diin maoy makapasulod niya dito sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahurang imong amahan ug inahan, higugma ang imong isig katawo, ingon sa imong kaugalingon. Ang batanon mitubag, gituman lo kining tanan, unsa pa may akong kinahanglan. So mo ni pag-abot sa ubos, ibaligya ang imong katigayunan. So ang point dinhi, kanang naa sa Catechism number 2052, it refers to the moral law, not included ang kadtong sabbatical and ceremonial law. Tama to imong giingon ganina, sir. Oo, no? Mula gina nga ang purpose, especially katong sa number 2052 nga giingon nimo nga sa moral law. Pero i-drive niya ba i-twist, i-insert ang iyang objectives, ang goal, di ba? Ang goal ni Bacalaris, ato na lang kung tagog pastor to give respect. Diba? Pastoy akong tawagan eh, pastoy. Na i-insert niya kay ang goal niya to establish, di ba? Ang goal niya to establish kay mo man ang goal to establish the kanang ang pahulay nga ikapito still napa, di ba? Mo na iyang purpose, mo na iyang goal nga ipabarog. So mo na nga iyang isuksok, di ba? Iyang isuksok sa insakto nga gitudlo sa simbahan kanang nasa CCC number 2052, di ba? Number 2052, iyang isuksok para makalusot siya ba? Kanang makalusot siya na wala I think na siya he wanted to trap, pero ba? Gusto niya nga i-trap si Padre ba, di ba? Tricky. I-trap niya si Padre. Pasulod niya. Kay pag makasulod din ha, kanang og dili mabantayan, di ba? Muna, di ba sa ato nga always whatever question nga ilabay, always dili lang depends, pero naakadaan pag in my terms, in my words ba? Naakay pagpurma daan og parel. Correct. Di ba? Correct. Parel ba? Correct. Kanang imong para imong shield daan, shield. Nitira inig counter na ay Iron Dome. Iron Dome ba? Counter. Di ba? Mauman. Sakto. Sige sir, go ahead. Tira, pero at least defensive. Kay kuan ana. Correct. Kay siyang tuyo niya itrap. Itrap ipasod kay stand na ang Saturday o kanang Sabado diya mauna ang Saturday or pero ang iyang gigamit nga ang issue sa tudlo sa simbahan about moral law. Correct. Diba? Correct. Unya, take note, pila ba ka sa viewers mo nang nga maayos siya ang uban mga tao na maayo
modala o Putol-putol imong tiyog sir, putol-putol. sa kuan ba audience labi Yeah, na dili yeah. kana bang kanang labi na og dili presence ang siyempre kanang bisan pag nagtan-aw ta sa kuan pero in actual labi nagdili ka familiar sa libro, di ka familiar sa issue, so makaingon kag kanang makaingon urag true pero in fact false, di ba? Correct. So mo man ang iya masulod lagi ingon bitaw nato nga we remember sa kaatbang ni kanhi Dr. Fortunato Dayot kani adto, di ba? Tong saksi. No, tong saksi. Dili. Ha? Si Kuan, si Badilies. Maayo mo Si Badilies. Oh, Baptisto, no? Sa issue. Pero kung naa ka presence, may lang ka presence jud sa actual ba? Makahibalo jud ka nga tama. Ang iyang paagi is to twist or paglingla, di ba? Pero kung parehaani kani or sa kanang ere lang imong mabati, so pwede ka nga malingla sa iyang mga argumento or mga pamaagi, no? So mauna na ang I drive here dire Sir RJ na bantayan ba ang pagsulod? Correct. Ang premise niya, he used the premise sa 2052 sa official nga panudlo sa simbahan, di ba? Pero ang sunod ana niya na question, i-insert tong iyahang una goal in which mahulog man nga kaning una-una og fallacious, di ba? Correct. Fallacious ba dili nag-sequence, dili nagsunod-sunod ang iyahang ang hanay kung ipalo na to ang correct reasoning. Unya dili lang baya ta bobito nang correct reasoning kay naay dili correct nga reasoning, di ba? So in which mo na atong gi-follow. So mo na nga bantayanan sa tanan nga mga kanang maminaw o sa tanan nga makigdebate, bantayanan kay ginabalik nato, gina-premise nato ganina nga ang sa lohika matud pa nga ang baka isagol sa tama aron makalingla aron ingnong tama. Aron ingnong tama matabunan ba ang baka sa tama nga naa. Muna so mo niyang gihimo diri. Mo niyang gihimo nga gigamit niya ang tama nga number 2052 sa katikism nga official nga panudlo sa simbahan. Tama na siya. Pero kung di ka kabantay, i-insert niya tong iyaha. In which bantayanan sa mga debater. Diba? Correct. Bantayanan sa mga debater. Pero, anak mo good RJ, with due respect, nga naamang goy labi na nga dili considered nga as formal debate or dialogue, di ba? Or dialogue. Dialogue lang yun siya, format nila. Sa ato umanggong mga kaparian, I'm not referring kay Father Pan lang, no? Atong mga kaparian, kung mo explain o mag-dialogue, wala sa mind to defeat the enemy. Correct. Diba? Wala sa una-una ba nga pero sila ilang una-una hadlok mapildi. Pero sa simbahan, dili aron pildihon ka, kung dili ang pag-atubang o pagpadayag to explain the true faith, pagpadayag sa pagtuo. Di ba? Ingana, no? Ingana yun na, usual, mga pari, mga kanat mabatian, wala yun sa ilang mind, kaya dili man na mo ang mission, di ba? Correct. Abugkagon, pildihon ako ang kanang akong kaaway. Dili na, ang ila, conversion, unsaon pag-convert. Muna lang, honest to goodness yun ng deliberation. Continue na to. Okay. So, good morning day sa good morning day tato kay Father kaning Gitgano, no? Maayong buntag Father, no? So, nice, great. Maayong buntag. Imong pagpanalipod sa itong pagtuo. Maayong buntag Father. Ito padayon. Okay, sige. Sunod, okay, padayon na to.
apil kayo ang mga Kristiyano ni ana kay ang nagama ana ang Ginoo, ang Diyos mismo, He is a universal God. Therefore, we are compliant to follow the Ten Commandments. So ang major premise ni Mr. Bacalares, sir, nga siyempre gigamit ang 2052 nga mosunod tag 10 commandments pag dito atong tawag anang commandments 2053 wala gi-abolish ang tawag ining commandments. So mo na ang major premise niya. Iyahang gipasulod si kuan. Iyahang gipasulod si Father Darwin deceptively. Agree. Nga naman kay ang iyahang tawag anang iyahang argumento is about the 10 commandments. Nya ang tubag po ni Father Darwin, siyempre tama tong imong giingon nga kanang usok man ba tininuod ba nga pagtubag nga dili dinibater nga tawag ini nga pagi nga yes dapat ang mosunod ana. Pero sa ato naatay kung sa itong giingon mo gayud na sir ba naatay hapin ba kumbaga morally. Nga naman tungod kay ang gisgutan sa 2052 and 2053 it refers to the moral law, not the sabbatical and the ceremonial law. Tama ba ko sir Richel? Sige. So ana gyud to. So walay problem gyud ato sa tubag ni kay kanang pure nga ang iya honest to goodness nga matubag og nakatubag pud siya sa kuan. Pero ang side lang ni kuan kay i-twist niya ang tubag. They're trying to insert. No, they're trying to insert. Ning kamot niya sa pag-insert sa iyahang kaning malinglahon nga paagi nga unsaon pag-deceive. unsaon makasulod siya. Kay ang purpose niya to defeat man. Di ba? Ang purpose ni Bacalares to defeat ni Father pero in which wala niya na himo, di ba? No? Yeah. Kanang pero sa mga unaware, dili expert, dili kahibalo, makaingon ka huy, urag tama. Di ba? Urag tinuod. Pero take note kanang urag tinuod, di gyud na tinuod. Di ba? Kana lang dili tanan viewers, dili tanan nagasubaybay pod nga lalom na pod og pagsabot. Yeah. Lalom pod mo analyze, di ba? So mo na nga padayon ang grupo sa Catholic Apologists, Association Catholic uban pa nga matudluan ang mga usa na ning program, di ba? Usa na ning program sa live nga makatudlo sa mga Katoliko nga someday na sila ma-encuentro, dili gyud sila magpa-deceive. Yeah, tinuod na. So sir, ato i-continue. Okay? Ato i-continue ang kuan. Ato i-continue ang tawag in reaction. Sige, padayon. Bawito na appeal yun now. 10 commandments of Yahweh. So, narrate na. Ikutlo ang Matthew chapter 19 verse 21, Matthew chapter 5 verse 17, Matthew chapter 19. So, nadyo biblical foundation na sa mga footnote niya. So, appeal. You shall not kill, you shall not commit adultery, you should not steal, you should not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house or your neighbor's wife. Appeal. And so on. Okay. Christian. Humana ba ang tubag? Humana ang tubag? Yes. 1 minute naman. Tutob. Okay. Sunod ka pangutana? Kay apil man ang 10 commandments sa mga Christian. Kini nga 10 commandments, mao ba ning 10 commandments sa Exodus chapter 20? Mao o dili? Ayun. So, yun. So, iyahan ang gisulod ang iyang concert. Iyahan ang gisulod ang iyang tawag ining una-una idea niya. Nga dili maoy gibutang sa tawag ining sa CCC. Analysis. Di ba? Yeah. Again. Balik ko na kung basa sir, ang CCC 2052, pagkahuman ana atong i-compare sa analysis niya nga iya gi-compare dito sa gitawag og 10 commandments, which is tama, sa tinula tama siya. Pero ang problema kay ang CCC 2052 refer ni sa gitawag og moral law. Walay kalabutan ang sabbatical and ceremonial law. Atong basahog balik ha. And with the cross reference nga gigamit sa CCC 2052. Sige ngon dinhi. Teacher, what good deed must I do to have eternal life? To the young man who asked this question, Jesus answers first by invoking the necessity to recognize God as the one there is who is good, as a supreme good and source of all good. Then Jesus tells him, if you would enter life,
keep the commandments, and cites for his question that the precepts that concern love of neighbor. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother. Finally, Jesus sums up these commandments positively. You shall love your neighbor as yourselves. So, buti pasabot, makita na to, ang quotation, ang cross-references niya, ang St. Matthew chapter 19, verse 16 to 19. Buti pasabot, wa gisgutan din ang adlaw nga igpapahulay. Kaya mo na ang rumbo ni Bacalaris Muna ang rumbo ni Bacalaris. Nag-quote niya ang Exodus chapter 20, verse 1 hangtod sa 10. Di ba? Unsa may komento mo, sir? Nawala ang signal. Kung basahon din at kuan man kaning verbatim man pud na kuan diri ang sa tubag. No, verbatim. Atong i-read ha. Ako kuan na. Yeah. And he cites, so sa ato pa kining he diri si Christ. Christ. And he cites for his questioner the precept that concern the love of neighbor. So Jesus Christ here, wala siya naghisgot og rest day sa diha. What he answered is all about ingon pang simbahan ang simbahan. Ingon ang simbahan nga he cites for his questioner katong nangutanang young man the precept, the law. No? The precept. Another word sa law of precept, di ba? Although na sa tingis nga meaning sa pero na synonyms na. Synonyms. Kani precept, the precept that concern love of neighbors. Wala siya naghisgot sa kaning about sa di ba duha man na ingon nato the love of God and the love of neighbors ang 10 commandments, di ba? Correct. So, nag-refer siya diri. Klaro man diri sa kuan sa CCC. Di ba? Ang expense sa simbahan. Klaro siya diri kaning ang tubag ni Kristo repairing sa love of neighbor. Mo na ingon gani mo nga pero aron makalusot siya wala niya gitiwas og basa no. Wala niya gitiwas og basa. Wala niya gitiwas og basa. Dito lang siya sa kuan. Dito lang siya nihunong sa if you would enter life, keep the commandments. Dito lang siya kutob. Di ano. Pero ang tama tulo simbahan na ang tubag sa baba. Tinod na. So not referring to sa kaning Sabbath but referring to the love of neighbors. Okay, sige, continue na to ning kuan. Continue na to ning. Sige sir. Batayan ang insert ba? Ganang gi-insert niya gi-insert na pod niya katong gini mo nga gi-insert niya ang pahulay diri sa CCC nga in which ang issue about sa love of neighbor. So, kuan ang deception. Deception. So, when you employ deception, you are a deceiver. Wala ko niingon nga ang father of all deceptions is Satan. So, wala man ko niingon nga anak pa sa dili. Wala ko niingon. Ako mosulti ko anak. Sir, mosulti ko anak siya. Yawa. Ano ba? Deceiver So, deception yun. Katanaw nila. So, bubantayan na sa ila. Ha? Diba, deceiver Naaraman din ang tubag. Naara ang tubag. Gani. Deceiver. Deceiver niya. 1:8 Ang amahan sa tanang bakat. Mao ang demonyo. Yawa kay bakaton siya sunod sa utad pa sa kasinugdanan. Okay. So, gani. Kung nag-employ og bakak, bahala na sila nga mahimong anak. Sige, continue na to sir, continue. Okay, continue na to. Continue. Continue. Sige. Mao kayo igsuon. Salamat. Okay. Muna Kung mao. Okay sa. Sorry. Okay. Mao ka na igsuon ang 10 commandments kay biblical man ta. So, wa man maghisgot ang Ginoo og 11 commandments. Una nga, mo na siya ang 10 commandments sumala sa Exodus kapitulo 20, uno ngadto sa Gs, no? Actually, sa ko ang observation ani Sir Richel, nahulog ni sakay si Father Darwin dito sa mindset ni Mr. Bacalaris tungod adtong word na commandments. Di ba? Nga naman tungod kay siyempre ang tawag ining question ni Bacalaris kung imong tan-awon refers sa whole 10 commandments.
Mo na ihang rumbo o general. Pero ang iyang gi-quote ang 2052 that refers to the particular part of the Ten Commandments that tawag ining magsilbi summarized na ay tawag ining summary dito sa gitawag og love of neighbors. So diha pa lang deception eh. Di ba? Deceptive. So tama ang kuan mo nga kuan siya ni Father para later on ma-explain ni Father, i-explain sa iya ha. Kana lang na di siya kabalo mo dawat, di siya kabalo maminaw. Tinuod na. Normal man yun na kay wala yun na siya ni atubang ready maminaw ug mudawat. Diya ang iyang goal. No, balik ta sa goal. Ang goal ni Bacalaris to defeat kay Father in which what pud niya nabuhat, di ba? Okay. Kay Wow, good. kabantay man pud si Father. So Okay, sige, continue na to. Lang atong gi-remind ang sige. Sige. Sige, continue na to. Okay, sige ra. Una, tahura ko una nga sugo ay gugma ako ninyo labaw sa tanan. Ikaduha, ayaw gamita akong ngalan. Ikatulo, magkuanta sa adlaw nga igpapahulay. Ikaupat, tahura ang ginikanan. So muna, ginarit na sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall not have no more other gods. You shall not take my name. You shall not kill. The rest. It is 10 commandments. Okay. Surag diri ni sulod. So, pangutana? Mangutan ako? Yes. Okay. So kung maodi ay na ang sa Exodus Kapitulo 20, diri nasad ko mangutana sa 2053. 2053. Yes. Diri sa 2053, sa ikaduha nga sentence, nag-ingon, this reply does not do away with the first. Following Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. Ayun. So, dirita sir. Kining word nga tawag ining the law has not been abolished. Okay. So, yun. Before nato tawag ining kung anon ang tubag ni Father Darwin. So, diha mihawid kay ang iyang ang objective again ang objective ni Mr. Bacalaris, objective ang goal niya. Ang goal niya, iyang isulod ang adlaw nga igpapahulay. Di ba? Sir Ronald Escaliari, good morning, sir. So, iyang isulod eh. Nga naman, kay ang major premise ang 10 Commandments, which gisakyan sa dito ni sakay dito si Father Darwin. Na ay qualification that refers to katong tawag ining part lang katong sa moral law nga katong ayaw pagpangawat, ayaw panapaw, ayon. Mao to ang tawag anang iyang gikot. So karon dito sa 2053 gi-highlight niya kining giingon din nga the law has not been abolished. So sumala sa pagsabot sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kining word nga law dinhi nga wala gi-abolished unsa man ni sir? Apil ba din ang sabbatical law? Dili siguro ang kwan lang diri ang moral law gyud ang wala ang gibot ipasabot diri sa teaching sa simbahan the moral law kay kung apil pa ang sabbatical ug ang katong ceremonial so mo ang practice sa simbahan di ba so ang simbahan iyang gitudlo unsang iyang practice karon di ba so moral law man so moral law. So muna giingon ako, ingon baya sila nga dapat nabiya siya si Bacalaris narbi siya statement nga dapat sila ang mo interpret sa ilahang libro. Unya karon kay libro man is Katoliko. So dapat sila mo interpret. Ang simbahang Katoliko mo interpret ani. Mo interpret Diba? Tinuod na. Pangutan ko nato unsa ang mind sa nagsulat. Di ba? Unsa ang mind sa nagsulat. Tagaan na to example sa Constitution ba sa Constitution para masabtan. Ang nag-draft sa ganin nga sa Constitution kato sila si Justice Panganiban. Di ba justice? Kaya nga ang mga tao karon
o mga lawyers o mga chief justice o mga justices kung maghisgot adtong provision sa constitution, mangita sila sa mga writings ni retired Chief Justice Panganiban. Kaya dito makita ang mind kung unsay bot ipasabot niya katong sa constitution. Yeah. Munang ginabasa nila, nakuha ni manangkuhan, munang ginabasa nila ang mga libro. Kay dili man to clear dito, stated raman to, pero unsay bot ipasabot sa mga nag-draft. Katong nag-draft, katong nagsulat pa. Di ba? So makonsider nga final ang interpretation sa usa ka balaod kung tan-aw na to ang huna-huna sa tao nga nag-draft ni anang maong balaura. Ilagyot to balikan. Katong mga debater nga kung na sila i-resolve nga issue, balikan yun to. Tan-aw nila ang mga sinulat. So this impod nga dire kay gigamit man ni unsa ang huna-huna sa simbahan. So huna-huna sa simbahan, mao iyang action karon. Dili magbulag ang huna-huna sa simbahan ug ang iyahang action. Di ba? So unsa man action sa simbahan? So always ang simbahan nagtudlo sa kaning moral law. So this law naghisgutan dire, it refers to the moral law. Balik ko so dili included. So dili included ang kuan. Dili included ang tawag ining sabbatical and ceremonial law. Sa kini nga phrase sa kini nga tawag ining number sa Catechism of the Catholic Church. So buti pasabot gigamit ni Mr. Bacalares ang word nga the law has not been abolished nga kung sa pa gigamit niya as iyahang tawag anang basis to deceive sa mga naminaw o even kay Father Darwin. Tama ba, Sir Richel? Tama. Pero tama si Radio niya. Tiwason ba na itong basa? Tiwason na itong basa? Niya. The law has not been abolished. Pero, but no? But, rather man is invited to rediscover in it the person of his master. Kinsa man di ba si Kristo? Kristo. Di ba? Si Kristo ni. Who is in its perfect fulfillment. Di ba? Who is the perfect fulfillment. So, iyon pa ni Christ, wala ko manhi aron pag guba kun dili paghatag og unsaktong tamang kahulugan. Kay lahi man ang ilang interpretation. Di ba? Yeah. So mao na nga unsa man ang gibuhat ni Kristo. Unsa man ang mga action ni Kristo during his time. Mo nag-cite ang gospel, the three gospel, the synoptic, no? Gi-cite tanan diri nga obedience of a disciple and observance of the commandments, the enjoying the cool of poverty, chastity, the evangelical counsel, and supervision of the commandments. So wala nang naghisgot og kadtong sabbatical. Pahulay. Yeah. Wala naghisgot sabbatical. So quoted deceptively, quoted deceptively ang CCC 2052 o 2053. So bot ipasabot dili matinud-anon si Mr. Bacalares sa iyang pag-quote sa isa 2052 2053 ngong ipadayag niya ang kamatuoran. Ngano man kay kung sa kapang one side of the coin lang ang iyang gi-present Di ba? Tama ba, sir? Sa laktod, sir, na tama nang giingon nga kanang gi-cite nimo karon. Pero, nakoy another analysis, si Pastor Bacalares, dili siya kabay mo sabot sa whole context. Sa whole context anang 2053. Yeah. Tinuod. Kining the whole context, i-contextualize ka, kini siya diri ba? The whole context dili lang kining portion. Di ba? Kaya nagkaugnay man tanan diri kining the first sentence, second sentence, then there is kanang gitag nato nga kining conclusion, no? Nga simbahan sa simbahan kining gibasa. So dapat magtuon siya og interpret contextually sa iyang gibasa. O nay kulang niya. Sakita pud ana oy. Di ba? Sige. Hindi nga kanara yung dapat context man Mo gani. Context aning
2053. Oh, sakto. Sige, ato i-continue. Pangutana. Mao na ang Kining kuan imong ni tubag sa Exodus lagi kay ang kapitulo tuyo niya pwede 20 siya na kahibalo aman diri sa to deceive 2023 or honest to goodness di gyud siya kabalo. Okay, Mao padayon gyud, ta. mao man. Sige, ato Okay. i-continue, sir. nga ang Ten Commandments nag-ingon, the law has not been abolished. Hmm. Tinuod ni o dili? Yes, the law has duha magud ka balaod, no? Divine law o ceremonial law. So ang giabuli Ten sa ana. Commandments akong pangutana. Wala Kaya gyud. namatas Ten Commandments. Mr. President, tubag ko. So dire, so kung ato ang tan-awon, Sir Richel, kung ato ang obserbahan, so i-identify na, gi-distinguish na ni Father Darwin ang Ten Commandments. So ang nagpabilin, tama to ato ang tawag ining kanang pag-apas ug basa, ang nagpabilin is kaptong tawag ining kining moral law. Unya pagkauman kaptong ceremonial law na included dito ang sabbatical law, mao ti tawag ining wala nagpabilin. Na mao ni gisulti sa CCC 2052 o 2053. So buti pasabot si Mr. Bacalaris nangilad. Di ba nangilad? Nangilad or dili kasabot. Nangilad or dili kasabot sa context pagbasa. Mo gani nga naman kay ang tawag anang 2052 o 2053 refer ni sa moral law. So dili niya ma-apply na isulod di niya una-una dito sa gitawag og sabbatical law. Mali siya. Okay, continue na to, Pero sir. ang iyang intention Yeah. karon dia, sir, ata ba? Ang iyang Yes. intention Go karon, ahead. employ na niya ang categorical. Yeah. I-employ na niya, di ba? Pag kuan diha sa term na law, he tried to employ the question categorical yes or no. Mo nang gusto niya Gani. i-trap diha karon. So ambot pasabot ani naa na siya gihimo nga kuan, naa na siya gihimo nga tawag anang intention to trap Father Darwin sa iyahang gitag magpasyon. Mao gani. Sige, continue na to. Nana siya crime, nana si Raje og sa crime pa nga mahimong kanang murder ug sa kaso pa nga murder kini si kuan na siya premeditated intent to daan na plano na niyang daan. Mao gani. So, mao gyud sabot pasabot, diri pa lang daan, pasok na sa kuan, pasok na sa requirements nga nakahimo na sa crime. Oo. Diya pa lang. Okay. Sige, continue na to. Continue. Okay. Sa akong usang minuto nagtubag ko nga ang sorry. dunay duha ka klase nga law, divine law o ceremonial law. So katong mga ceremonial law, mga ritual nila nga external ra kayo ilang pag-practice o to gisaway ni Kristo. Mao nang gi-accuse bitaw siya nga violating the law of Sabbath. Mao na nga niini ang divine law nagpadayon. Wala Ten Commandments nagpadayon, divine law. Mao bitaw na nga nagpadayon patahantod karon pag-observe sa divine law. Pero sa ceremonial law, katong law ni Moses nga iyang gigama, mao to nga di na gipadayon sa atong panahon karon yung mga sumusunod ni Kristo. We are under the law of Christ, not the law of Moses, referring to the ceremonial law, not to the divine law. Okay. Sunod nga Ano pangutana. Kay mao madiay ni ang Ten Commandments nga gisunod sa Christian nga wala gi-abolish. Ato bang dawaton nga ang adlong ipapahulay Sulod. Sabado wala gi-abolish ni Christ. So dire. So but pasabot, nigawas na iyang kuan. Nigawas na iyang tawag ining kanang tawag nga gusto niya. Nigawas na. Nigawas. So ang iyang major premise iyang gi-establish ang Ten Commandments na. Tama atong mga panglantaw before atong sugod. Ato bang kanang sa tawag ni prediction. Basa. Prediction na to. Sayang action. So buti pasabot, naagid siya tawag anang intention nga mangilad, di ba? Mangingilad eh. Mangingilad in terms of tawag anang interpreting the scripture and the church documents. Nga naman makitaan magud nato. Makitaan nato. Yes sir. Go ahead. Ikaduha, kung imong obserbahan,
Naingon dira, the law has not been abolished. Diya na siya mohunong. Dili man na mao, dili siya kabalo mo-observe sa kama. Dili kabalo mo-observe sa kama si Bacalaris. Diba? Mga punctuation marks, di ba? Wala Oo. na nahunong. No, kama na ho, naikama. Sabot ipasabot, mo breath lang kagamay. Ug sa kuan pa inigbasa ba, mo breath lang kagamay, then continue. Pero siya, diha na siya taman sa kama. So, ibalik na to. So, maybe, ang iyang intention to deceive or di gyud siya kasabot. Wa mo gyud siya nag-observe sa kama. Kunya, diha na lang dayon siya. Mao. Sakto. Diba? Sige, ato aning ipadayon kay para moabutan dito sa ato ang tawag anang pinaka-main subject sa ato ang program karon na Sir Richel. Go ahead. Ito nga. Dawaton na to o dili? Ang Sa tubag ato pa, kanang Sir pagpili sa RJ, ato kaning ikalala lang, Moderator. nga kining 2052 ug 2053 dili jud nila magamit against sa simbahan. Ang importante lang nga we were aware kung saon pagdepensa and to counter their kaning allegation against this. Yeah. Tinuod na. Sige. At ato ikaw sir, ato ang magtotoong Katoliko. Yeah, tinuod na. So bot pasabot, bisag unsaon lang pagpanglingla, di gyud nila magamit kontra sa Iglesia Katolika. Okay, sige, continue na to sir. Continue na to. Okay, dara. Categorical. Ang nasi mo una mo hindi na ako dawaton. No. Kay ang pangutana, wa ko nag-ingon sa akong una-una. Kay wa makakabasa sa akong una-una. Ang akong pangutana, kay kining gidawat man nimo. I-request na ko Okay, Pastor Chris, moderator's time. Kuan palihog lang ko refresh sa imong pangutana, Pastor Chris, dayon direkta lang punta sa tubag Father Gitiano after sa iyang pangutana. Usa kami natong pangutana, usa kami natong tubag ato ruling ni para dita magka-kuan. Dili magka-kuan ato ang tingog magka-dungan. Okay, padayon ta Pastor Chris. Okay. Kay imo mang gidawat nga ang Ten Commandments aplikado sa Christian karon og nag-ingon sad ka nga ang Ten Commandments yes ginuod dinhi sa 2053 the law has not been abolished. Imo bang dawaton nga kanang ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo nagisgot sa adlong igpapahulay Sabado wala na giabolis, dawaton nimo o dili? Dili na siya ikaupat, ikatulo na siya nga sugo. Buta na ikatulo. Hindi ikatulo na siya. Ikaupat. Imo bang dawaton nga kanang ikatulo nga sugo nga adlong igpapahulay Sabado wala giabolis? Una wa po gibutang da nga Sabado, adlong ipapahulay lang. Ayun, mo na ni ang concern, mo na ni ang tawag ining portion nga iyang gamiton ang CFC. Nagpadayon man kaya sa. Wala giabolis. Wa pa kumaman. Moderator's time. Okay, padayon lang imong usa ka minuto nga tubag kuan Father. Wala man na giabolis nagpadayon man na. Mao bitaw na nagapon may ipapahulay. Mo na nga wala ma kuan nag-continue gapon na hangtod karon. Mao gat bitaw nami ipapahulay. Wa man mawa yun ang ipapahulay. Mo na nga kanang ang adlaw. Isudo wa pa man ay adlaw ana. Adlaw. 7th day ra man na. So ang 7th day diha, di man na kalendaryo god. Kay kung imong basahon ang Genesis 2, ang gibuhat sa Dios ang tao, ikauno man nga adlaw. So ang ikapitong adlaw, unang adlaw pa na sa tao. Di na ikapito. Mo na nga wa na nganli diha sa Biblia unsa nang ikapitong adlaw. Wa pa nganli sa panahon sa Exodo. Ang gingan lang, ang kuan lang 7th day, first day. The name of the day. Na iso. Okay, sunod. Yeah. Matod nimo walay Sabado diha. Yan, muna ni. Kung makabasa ko sa inyong katekismo nga naay Sabado, imo bang dawaton nga kanang Exodus 20 diha Sabado na diha? Okay, so mao na ni sir, mao na ni ang kwan, mao na ni ang tawag ining pinaka na to nga dapat natong kwan ron. Mo ning dapat reaksyonan nato.
So katong giingon niya nga pagmabasa niya sa katekismo. And kung ato ang tawag anang ipadayon to, naingon si Father Darwin, ingon niya nga tawag anang ang ato ang katong CCC. CCC. Kay ang tawag ining basahon ni Mr. Bacalares ato si Padre kadali ha kay para makuan, para masabtan tanan sir, kay para makuha nato ang konteksto. Okay, sige. Sa daan. Mabasa. Basta sa daan. Kaya ako kasundan. Ayun. So ang iyang gigunitan, klaro kayo, kining Catechism for Filipino Catholics and not the Catechism of the Catholic Church. Basta sa Tingin ko, daan. Oo, katekism din na. Okay. CCC din na. Bisaya ni siya. Ang katisismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Yan. Wala ni. CCC ta. Wa man tay kuan. Ano sa ba? Na Katisismo gani Bisaya. Asa na pet na. Asa na pet sa. Okay. Gani. Basta na kong imprima. So, dinhi sir sa tawag ining kuan, dinhi sa argumento. Actually, technically, tama gyud si Father Darwin. Technically technically. Nga naman tungod kay ang ilang sabot na gamiton only the Catechism of the Catholic Church. So outside of that book, makonsider siya as reference. Di ba? Outside of the book, makonsider siya as reference. So karon gigamit niya ang Catechism of Filipino Catholics katong tawag ining binisaya. Naado kuno siya mabasa nga tawag ini kuan nga word nga Sabado nga nagapunting sa tawag aning Exodus chapter 20 verse 8 kung wala akong masayop katong ika-third commandment katong according sa ato ang Catechism of the Catholic Church. So ang iyang gi-quote is kadtong tawag anang binisaya nga ang iyang una-una kanang Sabado nga nag-refer sa pangalan sa kalendaryo nga Saturday. Di ba? Mo man ang iyang tawag ining dagan. So I think naakay Bisaya nga tawag ining CFC ug unsa na nga number ang possible niyang basahon si Richel. Okay. So before nako basahon si RJ, remind lang nato always sa tanan nga mga Katoliko, dipensor man o dili, nga diha sa mga librong Katoliko, before na basahon na, whether na mga pana categorically, na not all categorical question man po nga pwede answer yun mo yes or no. Kay even in a formal debate, as I witness, dili na tanan gina-answer. Motobag ra gyud nagkuan, bahala na ka sa rebuttal unsa uno nagguba kanang yes or no nga wa niya gitubag, di ba? Okay. So, careful jud pag ingon ganig nga kung mabasa na ako nga Sabado, di ba? So, always na siya ikuan nga or ikuan na to nga pag imong Sabado diya sa librong Katoliko, there are two o dual meaning. Di ba? Correct. Dual meaning. Kasi ang bot ipasabot niya pag dual meaning kanang Sabado, first meaning, rest. Di ba? Correct. Unya kanang second meaning, Saturday as Sabado as name of the day. Correct. Meaning. Paingon na to, kanang term diya nga Sabado, sa gigamit sa simbahan, labi nag-Bisaya na kay sa English, Sabat man na. Sabat man na. Di ba? So, duha ang meaning. First nga meaning, is Sabat or rest. Kunya ang second meaning sa term na Sabado nga gigamit sa simbahan kanang wala name of the day, Saturday. So Saturday. So sa ato pa mo nagbantayan ng daan pag mangutana na every time na sumala sa inyong libro unya napagbantayan una nato di basahon na napag-time. Sige sir, continue. Basahon moingon pag yud tanga nasa sa argumento ba man tanga giwala naman ng Sabado, buti pa sabot, o pahulay katong pana. Napag yung mabinuang nga tubag. Kung giwala na ang Sabado, unsa na sunod sa Bernes. Argumento ba, no? Gani. Sige sir. Kaya ka nga pangutana? Kaya ka na pangutana. Mo lang ako, dili ko usual mo gamit ang termino nga giwala. Gipahunong.
Yeah. Kay kung gipahunong naa gihapon pero wa gigamit. Yeah. Murag ang sakyanan nagdagan gipahunong naa pero wa nagdagan. Correct. Correct. Kanang logika ba? Di ba? So, Mm. okay. So, duhang meaning ha, bantayan nato mga Katoliko, every time mamubasa ta sa librong Katoliko, pag maghisgot gani og Sabado, kay Bisaya man, di ba? Kay Bisaya man, ato yung hinumduman nga duha ang meaning anang term na Sabado diha sa Bibliang Katoliko. So, kung name of the day ganina, specific yung simbahan, butangan nag Saturday. Pero ang meaning ana Sabat, Sabado ra na siya. So tan-aw na to atong eksaminon, atong tan-awon kung unsay gigamit. Kung name Sige, of the day, ang meaning or ang meaning pahulay. There is a CFC, Catechism of the Catholic Church, no? So there is siya sa 9.4. 904. 9.4. Ana, 9.4 ha. Unya, nasa likod ang kuan na. Atong basahon sa ha. Basahon na to tanan. Yes, sir. Para may sila ngayon nang giputol-putol. Okay. Ang unang tinubdan naghisgot bahin sa pahulay sa Dios. Matong gi-explain ganin ni Father ganina, di ba? Ya sa Genesis suman sa iyang pagbuhat. Sa unong kaadlaw ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Apan sa ikapitong adlaw may pahulay siya. Okay. Ang buhat sa pagbugna inabot sa iyang kanilutumyan diha sa pagmugna sa tawhanong persona. Gibuhat ang gipadayon ang pamuhat sa Dios diha sa ilang tawhanong paagi. Apan sa saysay sa pagmugna wala matapos diha. Ang kasangkuan mao ang pahulay. Dili ang mugna kundi ang pakiguban sa Dios sa magbubuhat. No? Diri na mo na ning ilaha. Ang pahulay, close and open parenthesis. Sabado. Oh, di ba? Diri na ilang diri na nila huktan. Ang pahulay, close and open parenthesis, Sabado. Subot ipasabot, ato nang gitagaag meaning ganina nga ang simbahan pag mugamit sa termino nga Sabado or pahulay, kung pahulay ang meaning, kung pahulay butangan yung Sabado, maabot mo nung ang kahulugan, dili name of the day. The day. Yeah. So what no? Dili name of the day. Muna atong hinumduman. Kay kung gamit ang simbahan og name of the day, butangan gyud na niya og Saturday. Saturday. Yeah. So again, makita na pud naghihapon na to nga gigamit or tawag sa rest. Sige, go ahead. Ang kahulugan ining Sabat or rest o sa Spanish, Sabado. Yes. Diba? Sabado. Unya, it so happen pod nga ang gingalan sa name of the day sa ikapitong adlaw, Sabado. Sabado. Diya sila mo insert sa ilahang kaning deception. Pang-deceive. Kay ura bag kanang igsuon na to incomplete once nga makabasa og iglesia sila na. Murag ana ba? Mag sound theology kumbaga. Sound theology lang. Pag makabasa lang term na Sabado, mauna. Pero balik ko na to, ipakita na to na ang gigamit kanang nga Sabado, ang meaning ana rest or pahulay. Rest or pahulay. So wala naghisgot og name of the day. O, di ba? Tabasa na to sa Tagalog. Basig sige, sir. Ay. I-compare na to, kung nabe Saturday. Tagalog, ha? Nya ako apod unya ang English. Namo ko'y PDF diri. English wala ko. Dapat na ko'y PDF. Sabat. I'm sure nga wala to'y Saturday. Sabat to gyud to. Yeah, English ana. Wala lang. Hindi, na ako'y kuan sir, na ako'y PDF na nakuha aron. Then ato ang i-compare. Para to debunk. Wala mga terminos to debunk. Gani. Ilang baka. Sige, basahan sa Tagalog, sir. Sa English kay ato ning basahan. Ako na.
Oh, sige. Sige, ako'y tawag anang una nga mubasa sa tawag ini nga in English. Sa English. Okay, yan CBCP. Ayan. Okay, naa dire. 904. Okay, Okay. ato aning tawag ini Padako, nga padako para padako na to viewers. para maklaro ha. Para maklaro. Okay, 904. Ayun. Tira. Okay, tira. Okay. The first source relates the Sabbath rest to God creative action in Genesis. Makitaan ba? Makitaan ba sa tungkuan? Naa. Okay. Oh. Asa ba to? Yon. So, yun din eh. Okay. In 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But on the 7th day, He rested. Exodus chapter 20, verse 11. The work of creation reached its climax with the creation of human persons, made to continue God's own creativity in their own creaturely way. But the creation story does not end there. The ultimate goal is this Sabbath. Walay Saturday. Diba? Walay Saturday. Oh. Diri man nabutang to dito. Diba? Katong close and open parenthesis sa Sabado. Okay. Again ha, the ultimate goal, the ultimate goal is the Sabbath. Not creation in itself, but fellowship with God, the Creator. This Sabbath, Kaning. kaning naka-highlight. Mauni diba? siya, mauni. Yeah. This Sabbath, walay Saturday, this Sabbath is a symbol of the final celebration and rest, which is in the conclusion of all God's work. Creation itself is directed toward a final end. So klaro, klaro ha, klaro. Klaro na. Ang original writing, Sabbath. Yeah. Wala. Oh, di ba? So klaro. Dirito sa Tagalog. Tagalog. Tagalog ta, sa Tagalog. Akong basahon ha. Sige po. Sugod niya po ko sa sinugdanan bisag talas ni. Okay. Kahit mahirapan tayong magtagalog. Sa kalisod. Mahirapan tayo sa kalisod. Okay, 9-4. Sige. Okay. Iniugnay ng unang pinagmulan ang pangsabat na pahinga sa magpakailang pagkilos ng Diyos. Paglikha ng pagkilos ng Diyos. Sa Genesis, 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito. Na mahinga ako sa kapitong araw, Exodus 20:11. Umabot sa tugatog ang gawain ng paglikha ng ikalikhain ng tao. Nalilang upang ipagpatuloy ang pagiging balikhain ng Diyos sa kanilang pagkataong pamamaraan bilang mga likha. Ngunit hindi natapos doon ang paglikha mismo, kundi ang pagkikipag-ugnayan sa Diyos sa tagapaglikha. Muna ning portion na pakita na ko diyan. Ang Sabat ay sagisag ng huling pagdiriwang at pahinga na siyang katapusan ng lahat ng ginagawa ng Diyos. Ang paglikha mismo ay nakatuon sa isang huling layunin. Again, ato ipakita, sir. Delang. Ikuan siya, kinipilit ka, sir. Nipilit ang imuhang video. Mas nindot nato ipakita. Delang. Pwede ba nimo i-refresh imong kuan, sir? I-refresh. Basa na nipilit ko. ang imuhang i-refresh ang imuhang kuan, sir. I-refresh ang imuhang tawag ining cellphone. Kay nipilit ang imuhang video. Sa laptop ko. Nipilit. Laptop ko. Naka-laptop ka? Dalang. I-remove sa takadali ha. Okay, tanaw na to. Yun. Okay na. Kana. Sige, sir, go ahead. Sige, ipakita, sir, ipakita. Diri na lang nako. Ipakita na ko ha para ma-compare na to ang tulo gikan sa English o Tagalog og ang Bisaya. Sige, sir, go ahead. Yon. Atong idogay para mabasa sa mga viewers. Actually naakay ko ani, nakasend ka sa kuan na, di ba? Nakasend ka sa kuan na. Pero dili klaro, sir eh. Kita ba? Kanang imong gibadlisan is mo na tong Sabat, di ba? Nakasend ko ganina. Wala na ko na kuan eh. Gani. Ako ang tawag. So,
Ang Sabat. So sa laktod, ang so- English nimong gibasa Sabat. Sabat. Ang Tagalog Sabat. Sabat gyapon. Oh. Walay term nga Saturday. Yeah. Kaya Yeah. ang meaning ana pahulay. Ahulay. Kaya nga sa So dili Bisaya, siya name of the day. aron pag dili name of the day kanang Sabado diha, dili name of the day. So daghan unta mailad ni Baklaris. no? Makaingon dahil Sabado, Saturday. So tulo ka version, tulo ka language sa gikan sa original sa English, imong gibasa unya kining Tagalog nga ang English ug ang Tagalog nag-confirm nga kining Sabado diri dili ni name of the day kundi rest or pahulay, no? So debunk ang kuan Dibang ang kuani Baklaris. di lang si Bacalaris, tanan ng mga Seventh-day Adventist nga nagagamit ani every time na ay pulong nga Sabado ila dayong ipahid nga Saturday. Kapitong adlaw. So ang meaning ana rest. No? So correct. Klaro kayo nga so at least malinaw nakikita nato nga tama lang po may comment ko gamay dito ganina. So wala mo ko ang ilang agreement na day kaha ingon nga walay referensyahay, di ba? Unya ang ilalang ko ang gatong 28 doctrines ba to? 27. O ang 28. CCC. Wherein fact si Father gitugutan pagay siya pabasa og kaning dictionary kay katong Panginoon sa founder ingon man niya pero kung imo kung tugutan so Father kanang honest to goodness he allow him to use the dictionary in fact igamit niya dili maayo, di ba? Igamit niya dili maayo. So dire makita nato sa mga viewers o sa tanang ito Sir Ajay nga kanang ang intention ug ang iyang paggamit pag kuan niya dili gyud maayo kundi sa paglingla sa mga viewers o uban pa nga bisan pag naay mga Katoliko nga mubasa ani Sir RJ direct mababasa aning kani ba CFC kung dili ni ma-explain sa ilaha makaingon jud sila nga that is Saturday kanang correct. Sabado nga gisgutan din ha. Okay. Wala mo pud sila kay balo nga duha ang meaning. Wala mo kay balo nga duha ang meaning sa kaning term. Kanang term nga Sabado ato gigamit kanang term nga Sabado. Nga duha ang meaning ana rest or pahulay. Name of the day. Ang ikaduhang meaning name of the day. Pero Sir RJ, ato lang po girimahin ng atong mga igsuon kay naabiyak tay mga naay mga translation sa Bible, naay mga footnotes usahay gamiton na nila. Usahay gamiton sa atong mga igsuon ba nga dili Catholic. Sa Star News wala na uban pa. Actually sir, di ko mo ilaan na. Sir, actually sir, dili ko mo ilaan na mga igsuon kay mga diingon nato man na. Sige. So sige sir, go ahead. Sir RG, at least our goals, ang atong goal karong buntaga to debunk the goal of Pastor Bacalaris na he's going to establish na the term Sabado sa CFC refers to Saturday in which dili actually inood na. Pero actually ang kuan niya sir, ang tawag ining ang point niya, murag silbi ni gamit siya og technical argument. Nga pag may mabasa nga gitawag og Sabado. So possible nga diha sila tawag ining muhawid. So unsa may imuhang ikasultian na sir? So ang unang-una mo ganin nga bantayan nga at least kahibalo sila sa meaning.
nga every time nga mogamit ang simbahan og termino nga Sabado diya siyang mga libro referado na sa Sabat, di ba? Pahulay. Akong nabantayan di ay nga si Father Darwin kanang honest to goodness sa giingon nato nga wala gyud siya intention nga pildihon si Bacalaris kundi pagpadayag sa kamatuoran, di ba? Muna nga allow nga mogamit siya sa libro bisag dili mao ilang pero akong i-remind sa tanang viewers, no? Si Father mi-stay siya sa ilang gikasabutan nga CCC ang gamiton. So walay gitago si Father basi min sila nga doon na gitago di ay ato nagidibang gani gipuan na nato karon, di ba? No, mga wala gyud gitago dito. Nga si Father faithful siya sa agreement na CCC lang. Ako ba? No? Correct. Pero man, so kay balo ba yata nga kitang mga Katoliko faithful ta kung unsay atong gipirmahan. Correct. Dili na pareha sa ila nga Bible o referensya pag abot sa debate Biblia ri di sila mo ko referensya. Dili sila faithful sa ilang signature. Wala sila palabra de honor. Mao yun. Mao. Diba? Sakto. Pero si Father, akong emphasize nga nung wala misugot nga basahon ang CFC. Kay kung may allow siya, CFC, Bisaya, diba? CFC. Kay kung mo allow siya, so, makayon ito, ay si Father, dili lagi faithful sa agreement. Diba? Agreement correct, na. Correct. Whether written or verbal, that is correct. Agreement. Di ba? So, pag mo man nagkasabutan, i-fulfill, i-follow. Kaya kitang mga Katoliko, kahibaluta mo stand kung sa atong gipirmahan. Mao na nga, dili, ang atong gikuan nga, walay gitaguan. Kay, wa ba po'y gitago diri kay atong gibasa, bisan pag gibasa to nila, mao magyud gihapon ang paignan, di ba? Ang explanation. Correct. So, kabasin mo ng argumento ba, mo na ilang himuag reels. Mao gyud. Imo na nag-reels karon kana may anak ba nga wala na gitago kay dili ipabasa ang CFC. So ingana siguro Sir RJ. So, yun. So at least ato ang tawag ining na present nga ang gibuhat ni Mr. Bacalaris pagpangilad. So, yun ang kang Father Darwin, ayun, number 1, stick sa agreement. Number 2 is yun gitagaan niyag tama nga interpretation ang gisulti sa gitawag og katisismo. Number 3, wala gyud napasulod ang ilad ni Bacalaris nga naman tungod sa hinungdan iyang gipaklaro ang mga particular meanings and objective nga nung gisulat na sa simbahang Katolika. So buti pasabot ang gibuhat ni Mr. Bacalaris ana nga portion wa gyud siya kapuntos kumbaga. Iba talaga Sir RJ pag nasa tinod ng simbahan, guided by the Holy Spirit. Maybe he is guided by what kind of spirit? Espiritu Tonto. Si Father, ha? Espiritu Tonto. Si Father, guided by the Holy Spirit. Tinaman sa simbahan, when he explain fully, diligently, kung saan nakasulat. Si Pastor Bacalaris, their intention, their goal is to deceive. So, abot isang espirituha ang naggiya sa iya. Pero lagi espiritu tonto ako karuhon sir. Sir. Ako ang karuhon espiritu tonto lagi. Kay pag oras og mosupak ka sa tinuod, mosupak ka sa insakto, kay kini mosugot sa dili, granting without admitting nga mali si Father Darwin ha. Granting without admitting nga mali si Father Darwin. Di na siya kinahanglan pamangilad. Kung mali si Father Darwin. Pero ang problema ana, nagbarog pa kasi tinuod, pero nga nang nigamit siya pagpangilad. Pagpangilad magud na, kanang tawag ka na mo gamit ka og kanang mga termino nga, kung sa kuan pa ba, kanang supak sa mga qualifications ba kumbaga. Supak sa mga requirements sa pagkatinuod. Kaya klaro man na, nga ang CFC, katong gingon nga wala ipabasa, klaro man na nga kanang Sabado nga gisgutan, dili na referring sa name of the day, kung dili referring sa action, sa gitawag og mga Hudyo nga every 7th day mo pahuway sila. Sama sa pagpahuway sa Dios pagka 7th day. Pero again, it is not referring to the name of the day nga ilang gituon nga Saturday, Sabat. No. Dili na mao.
Ilan ang huna-huna? Ug si Ah, Din mao aning gani. Dinso pa huna-huna ra na nimo. So, pero atong iklaro Sir RJ. Basin mingon sila nga ma-accuse sila sa to nga idemanda na to sila kay nag-ingon sila nga nangilad. Wala ta nagkuan nga unsa iya gipamot. Kining diha sa debate kana sa kaning base diha sa iyang gibuhat diha sa dialogo nila. Di Diba? actually sir naay nakatambag sa kuang nga tawag ining lawyer concerning ana. Bisan pag may tag nangilad Oh, para sa ilaha, pero oh. pag nakahok sa gitawag og pagtuo, nakahok sa pagtuo, nakahok sa Oo. gitawag og religion, mo Walay mo labot. reason, walay labot sa tawag anang libelous or tawag ining Oo. Sige, walay sige. labot basta nakahok sa pagtuo. Oh. Pag Muna talawan ng English ang King Kong, di ba? Talawan ng English ang King Kong, di ba? Sige, nag-ingon ang lilin lang itong mga taong ito. Oy, hindi po sila Oo. mapailan ng hindi po sila mapailan ng kaso. Bakit po kasi nakahook po kasi sa pananampalataya eh, di ba? Yawa do. So, ingon ana ba? Nice kaayo. Oh, di So, mapailan. kanang today our objectives, our goal to debunk sa goal ni Bacalares atong napadayag na lahi ang iyang hunahuna sa simbahan. Kay hunahuna sa simbahan, hunahuna sa Dios. Correct. Ang hunahuna ni Bacalares, iya ra tong hunahuna. Iya ra nang hunahuna. Way labot di gyud niya ma-defeat kay tinood na. guided sa Espiritu Santo. So, makahatag kung tatag ka ng katinawan, maghatag-natag mga makapaliguon ba sa kaning mga Katoliko. Kunya RG, i-greet na to si Sir John sa Australia ba? Pista nila ron dito. Mao. Si Sir Pista nila ron John sa ba? San Lorenzo Ruiz o duha ilang gikuan. Pista nila sa ilang lugar sa Australia. Kalimot ko. So happy fiesta dia sir sa tibok community. Siya usab naghatag pud siya didto og kanang nag-inputs, gitagan siya inputs about kang San Lorenzo Ruiz ug kang San Pedro Calungsod kung dual ang ilang patron saints didto. Mga Filipino communities. Happy fiesta sa inyo din sir sa tibuok ka community ninyo. Okay. So yun, last words sir, last words. Orida. Sir Jun Orida. Yeah. So, mga kaigsuunan, Sir Jun Orida to. Mga kaigsuunan, unsaon pag-ila na to sa matuod nga simbahan, akong putloon tong akong kanunay, atong ginagamit na ko atong nyagi Sir RJ nga maila ang simbahan pinaagi sa kaning iyang apostolicity. Di ba? Yeah. So, akong ihatag sa inyo, ganyan nga, ingon diri nga, if any church claim to be the Church of Christ, all we have to do is to ask it to trace back its history lawfully in unbroken line to the apostles. If cannot, though, this is certainly not Church of Christ. So, mga kaigsuunan, nga kung naaman kung ang Sabadista, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, uban pang mga simbahan, nga gusto mo dala ninyo dito sa ilang simbahan kay lagi nag-promise pud sila nga maluwas mo dito, pero niingon man pod nga unsaon kuno nato pag-claim sa tinuod nga simbahan, so ang aya natong i-trace back ang history lawfully in unbroken line to the apostles. Kung kanang imong simbahan dili gani putol gani ang line of succession from the apostles, that is not a true church, that is a false church. No? Nagitukod lang og mer. Ako yang butangan og mer man ha, kay ang argumento baya sa ato mga kaigsuunan na ako nakita nga real man siguro to. Nenda nga ingon sila nga sa related sa Seventh-day Adventist, ingon siya nga Christ is the Hudiyo, ha? Hudiyo daw si Kristo. Unya ang Sabado, so Hudiyo pod mo si Kristo nga nagtukod sa Seventh-day Adventist, Hudiyo. Muna ilang palusot. So mayon nato nga that is false, do? Nay na ko nakita nga real ana, di man gud nako
Di na ko ma-screenshot ba kay natanggal akong kuan, dili na maka-screenshot, no? So makaigsunan, i-trace up lang first na question, pangutan-an ninyo kinsay inyong kauban adtong 2nd century. Paghatag og inyong kauban nga natudloan sa apostoles nga nanudlo hangtod karong panahon na. Only the Catholic Church can provide that. Wala joy laing simbahan nga makahatag ni ana. So maayong paminaw, maayong I hope na ang grasya sa Dios maggiya ka natong tanan ug maayong buntag. So karon ato ang gisugdan ng atong program sa pag-ampo at pitapuson pinagasag pag-ampo. Kung pwede si Richel ang mag-lead sa atong prayer sa atong closing prayer, sir. Okay? Si Richel. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit na magagahom nga mahan, nagadayeg nagahimaya ug nagasimba kami kanimo tungod si manunggog maog kaluoy diri kanamo. Nagapasalamat kami sa kahibalo nga imong gihatag kanamo karong adlaw among RG ug nagpasalamat kami tungod sa imong kaayo ug gugma nga among nabuhat ang among gimbuhaton sa pagpadayag, pag-explain sa imong sa pagtuo, sa pagtulunan sa imong santos nga simbahan nga diin adunay mga tawo nga naninguha sa pagguba ni ani. Hatagi kami sa kadasit, hatagi kami sa mapadayonon nga pag-alagad diha kanimo pinaagi ni ining maong gibuhaton diri sa social media aron mas madaghan pang makakat-on sa pagtulunan sa imong simbahan. Aga kami kanunay tabuni kami sa mga maling dugo o hatagi kami sa mga grasya nga among gikinahanglan o mga panalipod. Kining tanan among gipasalamatan pinagi ni Kristo ang among Ginoo uban sa panabang sa atong langit ug inahan Birhen Maria. Kitang tanan mga kitag panabang sa atong mahal nga inahan. Kitang tanan maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan. Bulahan man sa bang bumasatyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami sala karon ug sa oras sa kamatayon. Atong daygon ang Dios, himaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Mingon ug sinugdan karong sa gihapon sa mga katigan nga wala usan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.